Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador sa Barangay 94, Sony, District 1, Tondo, Manila, upang tayo po yung magbahagi ng salita ng Diyos sa Biblia na ginagamit natin. Ito po yung Biblia galing sa Gideon International. Sila po kasi nagpalimbag ng Biblia, sila yung namimigay ng Biblia. Yung mayayaman ng mga Kristiyano sa ibang bansa. Sama-sama sila para makalikom ng alaga, para makapamigay ng mga Bible sa mga tao sa buong mundo. Buong mundo, hindi basta-basta. Kasi mayayaman sila talaga, may pera. Na sinasabi nga nila dito sa Biblia, ay ano nakalagay? Meron akong nabasa rito kasi tingnan lang natin. Ayan. Inango ang Biblia ito sa Tagalog Popular Version, New Testament TPB 265. Yun. Doon pala nila inango yun. Kasulatan nito ay ISBN 971-29-0866-6. Yun. Yun ang pinagkopyahan. Sige. Ang bagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, kaya po tayo narito upang magbasa ng Biblia. Ngayon, tayo muna ay lalapit sa Diyos sa isang panalangin upang ang Diyos ang matnubay po sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso't kaisipan ng mga nanonood ng video ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Meron po tayo titignan dito, dito sa Tito 2:13. Samantalang iniintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan yan. Anong nakalagay? Samantalang iniintay. Sino? Ang ating inaasang dakilang araw ng paghahayag ng dakilang Diyos at tagapagligtas ni Jesucristo. Yan. Naghihintay po tayo ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi pa ni Pablo dito sa 2 Korinto 6:1-2. Sabi ni Pablo, yamang kami makatulong sa gawain ng Diyos. Yan. Ano sila Pablo? Yung grupo ni Pablo, katulong ng Diyos. Yamang kami makatulong sa gawain ng Diyos. May gawain pala ang Diyos, At ang katulong, sabi ni Pablo, kami. Ipinamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon
ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas ay sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Yun. No? Araw ng pagliligtas pala. Sabi ni Pablo, kami katulong ng Diyos. Katulong sila ng Diyos saan? Sa pagliligtas. Ibig sabihin, sila po ay apostol, mangangaral ng ating Panginoon sa panahon nila. Sila po ay nangangaral para saan? Para sa kaligtasan ng tao. Kailan nangyayari yon? Sabi ni Pablo sa 2, sapagkat sinabi niya, sabi ng Diyos, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Alam nyo kaibigan, bilang mga tao, tayo po ay makasalanan. So, bilang tao makasalanan, nangangailangan tayong tagapagligtas. Halimbawa, si Santa Maria na lang. Si Santa Maria nangangailangan din pong tagapagligtas. Isipin niyo po yan. Siya po yung ina ni Jesus sa laman. Basahin ko ano. Lucas 1:46 at 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. 47. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos, dahil sa Diyos naging tagapagligtas. So, siya man din ay nangangailangan ng tagapagligtas. Tayo rin nangangailangan din ng tagapagligtas. Kaya sabi ni Pablo, the moment na marinig mo yung salita ng Diyos, yan ang panahon ng pagliligtas. Kaya yung pangangaral na salita ng Diyos ay napakahalaga. Kaya sabi ni Pablo, kami makakatulong ng Diyos. Saan sila katulong? Sa ministeryo. Yung pangangaral na salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos ay nagliligtas. Halimbawa, nakikinig sa Bible study. Yan. Ibig sabihin, ang kaligtasan nandyan. Halimbawa, kasalukuyan mo nakikinig ng Bible study at bigla ka namatay. Ibig sabihin, ligtas ka. Andyan kasi yung pagliligtas. Ano po? Sa pangangaral. Kaya hindi po tayo tumitigil ng pangangaral. Kagaya din nila nung panahon nila. Tignan nyo po nung panahon nila. Sa panahon ng Pentecostes, tignan niyo po ninyo sa Gawa. Chapter 5. Anong nakalagay dito? Sa 12. Chapter 4. Verse 12. Chapter 5, verse 41. 41 po pala. Ito. 42. Gawa 5:42. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan. Ang pinangangaral nila si Jesus. Sino si Jesus? Ang sabi ni Pedro, siya ang Kristo. Ibig sabihin, siya ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. Kaya pag nakikinig ka, andyan ang tagapagligtas. Sabi ko nga po sa iyo, halimbawa nakikinig ka, bigla ka namatay. Ibig sabihin, nabsuelto ka na. Ligtas ka na, kaibigan. Kasi nandyan ang tagapagligtas. Kaya sila Pedro sila Pablo, hindi sila tumitigil mangaral.
Anong ginagawa nila? Araw-araw. Sipin niyo po yung araw-araw. Oh, sila Pedro, yung grupo ni Pedro, bago sila naging mangangaral ng Diyos, sila po'y mangingisda. Ang trabaho po nila, mangingisda. Kaya natawagin sila ni Yesus, sabi ni Yesus, o sumama kayo sa akin. Hindi na kayo mangingisda ng isda. Mangingisda na kayo ng tao. O, kumbaga, para madali maunawaan, di ba pagka mangingisda ka, may lambat ka? Kagaya ni Pedro, sabi ni Yesus, oh Pedro, iulog mo yung lambat mo. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag ka nga kaming ng isda, wala kaming uli kahit na isa. Pero dahil sa inutos mong iulog ko lambat ko, susundin kita. Nang inulog niya yung kanyang lambat, halos mapunit yung kanyang lambat at ang nakuha nilang isda is 2 bangka, ganun karami. Dahil sumunod siya kay Jesus. Pero nung gamitin sila ni Jesus, sabi niya, hindi na kayo mangingisda ng isda. Ibig sabihin, mangangaral na kayo. Tao na ang inyong ililigtas. Yan ang sinabi ni Pablo. Kami katulong ng Diyos. Saan sila katulong? Sa pangangaral, sa pagliligtas ng mga tao. Kung saan ang salita ng Diyos, nadala ng mga lingkod ng Diyos, doon ang pagliligtas ng Diyos. Alam niyo po ba, ito simple lang. Noong panahon ng pandemic, may mga bahay akong napuntahan. Hindi ko sukat akalain yung bahay na napupuntahan ko pala. Yung isang bahay lang COVID-19 pala sila. Pero silang sakit COVID-19. Pandemic ito. Kasi patuloy ako nangangaral noon. Bago ko nalaman na carrier sila ng pandemic ng virus ng COVID-19. Nung nawala na po yung COVID, nung malaya na tayo nakakagalaw, doon nila kinwento sa akin. Ang sabi ng pamilyang ito, hindi mo ba alam, pastor, nung pumupunta ka rito, infected kami ng virus. Imbis na magalit ako sa kanila, kasi siyempre, isipin nyo, kung malipat sa akin yung virus, then lumipat ako sa ibang bahay, malipat naman doon. Parang ganun eh. Pero hindi ako nagalit. Pero wala pong namatay sa kanila. Hindi din sila nag-report sa barangay kasi ang katwiran nila, pag nag-report sila, lahat sila kukunin sa bahay na yon. Dadali sa quarantine kung saan merong available na quarantine. So nagtyaga sila sa kakapanalangin. Walang namatay po sa kanila. Sila'y nagsigaling sa kanilang mga sakit. Yan ang dulot ng pangangaral. Nagliligtas, hindi lang sa kamatayan, maging yung mga sakit. Halimbawa, sabi ni Jesus, nung nangangaral si Jesus, doon sa 21, may nakalagay dito eh. Chapter 21, tignan lang natin sa 13. 21:11 ng Lucas, magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakatakot magkakasalot sa iba't ibang dako. Sa 13, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin, sabi ni Jesus. Kaya ang ginagawa ko po, patuloy kong pinangangaral si Jesus hanggang ngayon. Maging ang mga apostol noong panahon ng Pentecostes, araw-araw sila'y lumalakad, pumupunta sa mga templo. Kasi sa panahon pong yun, ang mga templo noon, laging may taho.
Kaya sila pumupunta sa templo, hindi na sila mahihirapan sa tao. Kaya binabasa nila ang Biblia sa harap ng mga tao. Sa panahon nila, Apostol Pedro. At ano ang pinangangaral? Si Jesus ang siyang Kristo o si Jesus siyang tagapagligtas. Yan ang pinangangaral nila. Kasi kailangan natin ng tagapagligtas. O tingnan ninyo yung sinabi ng anghel ng Panginoon na magpakita siya sa mga pastol. Na magpakita siya habang namamastol sila ng tupa sa gabi. Anong sabi? Ito, Lucas 2:8. Sa lupain din yaon, may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. 9. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila nakasisilaw na paningin o kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Sapagkat isisila ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong ang Panginoon. Kita nyo? Kailangan natin ang tagapagligtas. Yan ang sabi ng anghel nang ipinanganak si Jesus doon sa panahon nila sa Bethlehem. Sino bang hindi nangangailangan ng tagapagligtas? Lahat tayo nangangailangan kasi lahat po tayo nagkasala sa Diyos. At ang tagapagligtas walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya pinadala. Yan ang pinakadiwa ng Pasko. Pinadala ang ating blessed hope. Sino ang blessed hope natin? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan nakapokus lang tayo kay Jesus. Tingnan nga natin yun sa Tagalog. Sa chapter 12. Ano po? Tignan lang natin ano. Dito. Sa 12 ng Hebreo. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. O kay Jesus lamang Huwag tayong titingin sa iba. Huwag tayong titingin sa mga santo. Huwag tayong titingin sa mga santa. Tandaan ninyo, yung mga santo, santa, mga tao lang sila na buhay sa kanilang panahon. Kailangan ng ating paningin kay Jesus lang. Gagaya nito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya pinagmumulan ng ating pananampalataya. At siya rin ang nagpapasakdal dito. Kita nyo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya, kailangan natin ng tagapagligtas, walang iba po, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kailangan doon lang nakapokus ang ating kaisipan, ang ating paningin. Hindi tayo titingin sa iba. Walang santo, walang santa. Sabi ko nga po sa inyo, mga santo-santa, mga tao rin po yan na buhay sa kanilang panahon. Pero si Jesus po, Jesus Christ, yesterday, today, and forever. Kailangan doon lang tayo nakatingin. Siya ang noon, ngayon, at siyang darating. Sino yon? Ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tatandaan po ninyo yan. Wala pong pwedeng magligtas sa tao, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag meron po, hindi na totoo yun. Peki na yun. Tatandaan nyo po yan. Pag kami nagsabing meron pa, di bang kay Jesus, fake po yan.
O kagaya halimbawa, yung kababayan natin na lang, si Apollo Carriong Cabuloy, doon sa Davao. Anong sabi niya? Lahat ng kaluluwa ng tao akin. Kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo makakarating sa kingdom of God. O yun. Kaya peki po yun. Peki siya. Fake. Impostor. O balat kayo kung tawagin ni Anthony Castelo sa kanyang kanta. Kaya huwag kayong maniwala doon. At sa mga iba pa nagpapakilala. Isa lang ang ating Panginoong Yesus. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na binagi mo sa amin na pinadala mo ang iyong anak na si Jesus, bugtong na anak, upang lahat kami mga tao magkaroon ng kaligtasan o tagapagligtas. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Cristo, Brother Manny Bautista, siya naman po si Kuya Kador. Dito tayo sa tahanan niya sa Barangay 94, Sonny District 1, Tondo, Manila. Kayong mga nakikinig ng video, nanonood ng video, sana po meron kayong natutunan. Itong ginagamit natin, Gideon International, manipis lang, New Testament. Po, God bless us all po. Bye-bye.